Lasing ka na naman? Ilang ulit ko ba dapat ipakiusap sa'yo na huwag kang umuwi ng lasing? Mario, pagod din ako sa trabaho dito sa bukid at sa mga bata. Tapos uuwian mo lang ako ng ganyan ka? Pwede naman siguro na... Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Leonor, kasabay ng malakas na hiyaw na nagmula sa kanyang bibig. Ramdam ni Leonor ang malamig na sahig na kanyang kinabagsakan. Nanginginig siyang napatingala at nanggagalaiting mukha sa kanyang asawa. Hindi ito ang unang pagkakataong umuwing lasing si Mario. Simula nang magtrabaho ito sa pabrika ay palagi na lang itong lasing at nananakit kapag umuuwi sa umaga. Kapag duty naman ay gabi. Sa umaga ito natutulog. Dahil dito, solo na ni Leonor ang mga gawain sa bukid. Paglilinis ng bahay at pagluluto ang ginagawa ni Leonor sa umaga. Sa tanghali naman ay naglalabada siya sa kanyang biyenan na si Nanay Elsa. Pagsapit ng hapon ay nagbubungkal ng lupa si Leonor sa bukid na kanilang sinasaka. Sa gabi naman, pagkatapos pakainin ng mga bata, ay kailangan pang maglaban ni Leonor ng mga damit at isasampay niya pa yon sa umaga pagkagising. Madalas ay hating gabing matapos si Leonor sa mga gawain. Ininda niya ang sakit ng katawan para matulog. Kailangan pa kasi niyang magising ng maaga. Sa loob ng halos 2 taon ay paulit-ulit lang ang ginagawa ni Leonor. Buong akala niya ay magiging masaya siya sa buhay may asawa. Nakakaya niya naman ang pagod sa mga gawain ng mag-isa. Ngunit hindi niya maatim na saktan siya ng asawa kahit pa halos bumigay na ang katawan niya na walang sapat na pahinga. Ano? Magrereklamo ka pa? Isa pa, Leonor, at masasampal pa talaga kita. Subukan mo kayong magtrabaho sa pabrika buong magdamag nang malaman mo kung gaano kahirap ang ginagawa namin doon. Alam ko namang mahirap magtrabaho. Pero bakit kailangan mo pang uminom? Sweldo nyo kahapon, di ba? Hindi ka pa nakakapag-abot ng pera para pambili ng bigas at pambayad ng kuryente. Wala na rin gatas ang kambal, kaya iyak sila ng iyak tuwing gabi. Eh di gawan mo ng paraan. Wala akong pera. Pinangbayad ko sa utang sa tindahan. Alam mo naman na kailangan kong magbayad ng utang para hindi ako masira sa tao. Sa tingin mo ba, makakautang pa ulit ako kapag hindi ako nagbayad sa oras? Nanlumo si Leonor sa narinig. Alam niya na utang na tinutukoy ni Mario ay walang iba kundi ang alak na gabi-gabi nitong iniinom sa trabaho. Sa alak na rin napupunta ang sahod ng asawa niya, kaya minsan napapaisip si Leonor kung bakit pa ito nagtatrabaho, gayong hindi naman ito nakatutulong sa mga gastusin nila sa bahay. Tsaka anong silbi ng malalaki mong hinaharap kung wala naman lamang gatas? Mario, nauubusan din ako ng gatas. Lalo pa pagsabay ang kambal sa tuwing dumidede. Tsaka kahit ang panganay natin, nakikihati rin sa gatas ng mga kapatid niya. Alam mo naman na wala pang 1 taon si Cecil. Kailangan niyang uminom rin ng gatas. Kung si Leonor lang din ang masusunod, ayaw niya muna sanang mabuntis ulit matapos niyang ipanganak ang panganay nila ni Mario na si Cecil. Kaya laking gulat at takot na lang ni Leonor nang malaman niyang buntis uli siya noong 3 buwan pa lamang ang kanilang panganay. Maghanap ka na muna ng mauutangan mo para sa gatas ng mga bata. Hindi ba't naglalabada ka? Kakarampot lang din ang sahod ko sa pabrika. Alam mo yun, pero sa akin ka pa talaga humihingi. Matuto kang dumiskarte, Leonor. Eh wala naman akong sahod sa paglalabada sa nanay mo. Aba, malamang, nanay ko yan. Gusto mong bayaran ka pa niya sa kaunting serbisyo na ginagawa mo? Maya ka naman, Leonor. Biyenan mo yan. Nanay ng asawa mo. Hindi na nagsalita pa si Leonor kahit marami sana siyang gustong sabihin.
Itinikom na lamang niya ang bibig at tahimik na pinagmasdan ng asawa na paliko-liko itong naglalakad papunta sa kusina para maghanap ng makakain. Nang walang mahanap na kahit anong makain si Mario, ay galit noong hinampas ng kahoy sa mesa. Ano to? Walang pagkain? Pagod ako galing sa trabaho. Tapos pag-uwi ko, hindi mo man lang ako matirhan ng makakain? Anong klaseng asawa ka, Leonor? Wala rin kasi tayong bigas, Mario, kaya... Hindi pa natapos si Leonor nang sasabihin. Mabilis na siyang sinugod ng asawa. Itinaas ni Mario ang kanang kamay nito at sunod-sunod na pinagsasasampal si Leonor na nakaupo sa sahig. Wala kang kwenta! Ang tamad-tamad mo! Pala mo rin! Ano? Pagbubuka ka lang ba ng hita ang silbi mo dito sa bahay? Ha? Anong klaseng babae ka? Hindi ka man lang marunong magluto ng pagkain sa asawa mo? Ha? 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 Tama na! Tama na! Maawa ka, Mario! Tama na! Umihikbing nagmamakaawa si Leonor sa kanyang asawa. Kahit pa na nasanay na siya sa pananakit nito, ay hindi ibig sabihin na wala na siyang nararamdamang sakit. Sa bawat pagdapo ng mabibigat na kamay ni Mario sa balat ng kanyang asawa, ay siya ring paglaki ng sugat ni Leonor sa kanyang dibdib. Ang dapat sa'yo, dinidisiplina! Ilang beses ko na bang sinabi na pag-uwi ko, dapat may pagkain ng nakahain? Ha? Aray, Mario! Tama na! Ang sakit na ng katawan ko! Maawa ka! Awa? Naawa ka ba sa akin na gabi-gabing nagtatrabaho sa pabrika? Hindi mo man lang ako kayang pagsilbihan dito sa bahay. Simpleng pagkain lang, hindi mo pa may handa. Saglit na iniwan ni Mario si Leonor para kunin ang nakasabit na buntot pagi sa dingding ng kanilang kusina. Ito ang dapat sa'yo! Ah! Aray, Mario! Tama na! Aray ko! Biglang bumukas ang pinto ng bahay ng mag-asawa. Tuloy pa rin sa paglatigo si Mario kahit na mamaos na sa iyak si Leonor. Mario, abay anong ingay yan? Ang aga-aga nag-aaway na naman kayo. Nakakahiya sa kapitbahay. Ano bang akala nyo kayo lang nakatira rito? Paano ba naman hindi ako magagalit? Itong si Tanga, hindi man lang naghanda ng pagkain. Pagod na nga ako at gutom. Wala man lang siyang iniwan kahit isang makakain sa mesa. Ay nako, bakit kasi sa dinami-dami ng babae, yan pa talagang ibinahay mo? Ayan tuloy, hindi ka kasi nakikinig sa mga payo ko. Di kailangan mo pang pagtiisan yan. Kung pwede lang agad magpalit ng asawa. Napakuyom ng mga kamao si Leonor dahil sa narinig mula sa mag-ina. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon lang siya tratuhin ng asawa at biyanan, gayong walang tigil niyang pinagsisilbihan ng mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Oy siya Mario, doon ka na kumain sa bahay. May pritong isda akong itinabi roon. Bagong bili rin yung puting-puting sinaing ko, kaya sigurado akong gaganahan kang kumain. Talaga, Nay? Nako, buti pa po kayo. Hindi kagaya ng isa dyan. Mabilis pa sa 4:00 na umalis si Mario para pumunta sa kabilang bahay at kumain. Naiwan naman sa bahay nila si Leonor kasama ang biyanan nito. Ay naku Leonor, hindi ka nagtatanda, kaya hayan ang napapala mo. Bahala ka nga sa buhay mo. Abay tumayo ka na riyan. Wala na si Mario para magpaawa ka pa dyan sa sahig. O ano? Hindi ka na marunong tumayo. Kung wala ka namang ginagawa, abay labhan mo yung mga kumot at kortina. Nasa palanggana ng mga yon. Nabasa na rin kasi yun, kaya siguraduhin mo na malalabhan na yun ngayon. Para naman matuyo pa sa sikat ng araw. Nay, baka pwede po
Kayo na po muna ang maglaba. Maghahanap pa po kasi ako ng pera, pambili ng gatas sa mga bata. Kaya kay Aling Nora na muna po ako maglalaba. Aba, uunahin mo pa talaga ang ibang tao kaysa sa akin na nanay ng asawa mo. Basta, kailangan mong labhan ng mga yon. Kung hindi ako mismong magsasabi kay Mario na disiplinahin ka niya. Uy, nako, diyan ka na nga! Dali-daling umalis si Nanay Elsa pauwi sa kanila. Ito ang diskarte niya sa tuwing may gusto siyang ipagawa kay Leonor. Palagi niyang tinatakot si Leonor na isusumbong niya ito kay Mario. Sa takot naman ni Leonor na mabugbog ay wala itong nagagawa kung hindi ang sundin ang utos ng kanyang biyanan. Umaasa si Leonor na magiging maayos din ang lahat. Ngunit simula noong araw na yon ay palala ng palala si Mario. Mas naging mapanakit ito. Sinasaktan niya si Leonor kahit walang dahilan. Mainis lang sa saglit ay agad niya nang pinagbubuhatan ng kamay ang asawa. Isang hapon, pauwi na galing sa bukid si Leonor. Karga niyang kambal na sanggol habang nasa likod naman niyang panganay at ang mag-iisang taong gulang pa lamang. Oh, Leonor, bakit ganyan ang itsura mo? Galing ka na naman sa bukid. Ay nako, ang bata mo pa pero mukhang mas matanda ka pa sa akin dahil sa katatrabaho mo. Napadako ang tingin ni Leonor sa may katandaang babae, si Aling Nora. Mag-isang nakatira si Aling Nora sa malaking bahay, malapit lang din kina Leonor. Matandang dalaga ito at madalas nakaupo sa labas ng tarangkahan ng bahay para obserbahan ang mga taong dumadaan. Matalim man ang dila ni Aling Nora ay ito lang ang nag-iisang takbuhan ni Leonor sa tuwing walang-wala siya. Ikaw pala, Aling Nora. Magandang hapon po. May sinasabi po ba kayo? Pakiulit na lang po. Hindi ko po kasi kayo masyadong narinig eh. Ay nako, siguro nalipasan ka na naman ng gutom, kaya pati pandinig mo apektado na. Ano naman bang ginawa sa'yo ni Elsa? Hindi ka man lang ba pinapakain ng asawa at ng biyanan mo? Oh, eto, itago